So ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China, ni Digongyo. So ngayon mga kababayan, meron lang po akong gustong i-share sa inyo na isang content, no? Isang vlog, isang kwento na kung saan dito ay si Bato de la Rosa, no? Si Senador Bato ay pumunta nga ng rally ng INC kasi actually sa totoo lang para sa akin, si Bato, alam nyo naman na kapag siya lang independent na tumakbo, hindi po talaga yan mananalo. Ito klaro lang real talk, huwag kayo magalit sa akin. Si Bato, kapag tumakbo yan na solo, independent, hindi po talaga mananalo. Bakit? Kapag hindi siya dumikit sa mga Duterte, hindi siya makikilala. Ngayon, ang estilo niya, gumagalaw na siya. Ngunit, ang nasa isip siguro ni Bato, na kapag dumidikit siya sa mga malalaking grupo ay mananalo siya sa sunod na eleksyon. Dito siya nagkakamali. Bakit? Lagi niyang isipin dapat, mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao ni Digong, no? Province of China. Ito dapat ang inisip ni Bato. Hindi niya mauuto itong Iglesia ni Cristo. Bakit? Ang sabi ni Bato dito, kumbaga parang nagpapasipsip siya sa Iglesia ni Cristo sa INC. Ang sabi ni Bato, sana daw ang taong bayan magising, sana daw ang taong bayan tawag dito, maliwanagan ang isip at makinig daw sa pinaglalaban ng Iglesia ni Cristo na rally for peace at iwasan daw itong impeachment, no? Iwasan ang gulo, dapat magkakaisa. Actually, para sa akin, reaction ko mamaya mga kababayan, ipapanood ko sa inyo yung video. Actually, gusto ko lang reaksyonan muna ito Sinasabi ni Bato, sa totoo lang, no? Kahit anong pang-uuto mo sa INC, hindi ka naman nanalo. Bakit? Ang INC, hindi porkit suporta sila kay Sara, ay suporta din sa'yo. Maraming butante na gusto ka pero ayaw kay Sara or gusto si Sara pero ayaw sa'yo. Kasi ano bang qualification or criteria na pwede mong maipangako sa mga INC or sa mga Iglesia ni Cristo? Una, anong may papangako mo dun? Senador ka for almost 6 years. Anong nagawa mong batas? Wala. Senador ka for almost 6 years. Ano bang maibalandra mo na plataforma? Ni ultimo advocacy, wala ka nga. Diba? So ito po mga kababayan, ipapanood ko sa inyo yung naturang video, no? Ang pang-uuto ni Bato, nagbaka sakali, no? Na manalo siya sa 2025 election. So ito po, panoorin nyo po. Hindi na yung nagpapayal din. Nagagamit na rin. Tayo mga tao pa dyan sa likuran niya. Sino yung gusto talaga ng si Bibi Sara. Sana nakikinig sila. Sa mensahe na pinaparating dito mga kababayan natin is a mammoth crowd na dito ngayon na nagkakaisa. Sana makinig sila. So yun po mga kababayan, sabi ni Bato sa interview, kasi pumunta nga siya doon. Sa totoo lang, hindi naman actually, ang Iglesia ni Cristo, hindi din natin masasabi na lahat dyan ay para kay BBM. Yung iba dyan, pabor kay Sara. Yung iba, ayaw kay Sara. So, hindi natin sila masisi. Ngunit para sa akin, Bato, no? Huwag ka nang umipal dyan. Kasi tignan mo, ultimo, no? Ultimo yung mga nag-file daw ng impeachment kay Sara, may mga tao daw sa likod niyan. Malamang may mga tao po talaga yung mga nagpa-file ng impeachment kay Sara. Hindi naman mga hayop yan Hindi naman yan mga bato. Tao po ang nasa likod, no, ng pag-file ng impeachment laban kay Sara. Yun nga lang, Bato, no, puro ka-hearsay. Halimbawa, si Laila de Lima daw. Meron daw nag-utos kay Laila de Lima kaya nag-file ng impeachment itong si Laila de Lima. Bato, baka nakalimutan mo kung gaano at paano mo binaboy, no, at sinira, no, ang buhay ni Laila de Lima sa loob ng halos 7 taon pinapakulong ninyo. Bakit? Tinatakot mo si Kerwin Espinosa at pasabihin na si Laila de Lima ay drug protector para madiin at makulong.
Ibagkus anong sabi ni Kerwin Espinosa ngayon? Sinabi niya na tinatakot mo lang daw siya. Di ba? Kaya, alam mo, sa totoo lang bato, wala kang paninindigan, itaga mo yan sa bato, hindi ka mananalo. Bakit? Pagdating lang kasi sa criteria, hindi ka pasado eh. Kasi dapat bilang isang senador, sa madaling salita, isa ka sa mga mambabatas. Ang tanong ngayon, anong batas ang naipagawa mo? Wala. Nga. Anong batas ang nagawa mo? Wala rin. Bakit? Kasi hindi ka naman abogado. Pulis ka lang. Kaya wala ka talagang alam sa batas. Maliban na lang kung meron kang sariling law. Diba, may sarili kang abogado na advisor para magawa ng batas. Pero pag ikaw lang sarili mo, wala kang magawang batas. Bakit? Hindi ka naman abogado. Diba? Oo, pagdating nga sa eleksyon, kung kayo dalawa ni Senador Antonio Trillanes maglaban, hindi ka mananalo. Kasi kung pagdating lang sa background, pagdating sa credential, maraming credential si Trillanes. Isa lang ang credential mo. PMAer ka, pulis ka, naging PNP chief ka. Si Trillanes, marami. Marami ding batas na nagawa si Trillanes. Kaya sabi ko sa iyo, Bato, wag mo nang pangarapin. Minsan, nandyan ka. Kung ayaw na ng tao sa iyo, wag mo nang pilitin. Magnegosyo ka na lang. Bakit? Nanalo ka lang naman nung 2016. Hindi. Nanalo ka lang naman nung 2017, 2018 ata. Correct me if I'm wrong. Pagka senador, kasi tinaas ni Digong ang kamay mo. Pero kung without Digong, hindi ka mananalo. Bakit? Hindi ka naman kilala ng tao. Ngayon, nakikilala ka bilang si Bato na naging bato lang din sa Senado, walang nagawa. Diba? Actually, sa totoo lang, Bato, hindi mo na mauuto ang INC. Bakit? Hindi porkit dumikit ka kay Digong, dumikit ka kay Sara, ay mananalo ka. Bakit? Si Digong, sabihin natin, may nagawa. Si Sara, may nagawa. Ikaw, anong nagawa mo? Kahit anong gagawin mo, langaw ka lang na pumatong sa puwet ni Digong. Diba? Hindi mo na mauuto ang taong bayan, Bato. Diba? Pareho lang kayo, dalawa ni Robin. Si Robin walang ibang ginawa, no? Sa Senado, kundi puro kain, puro himas ng bigote. Ikaw naman, wala kang ibang ginawa sa Senado, kundi puro dakdak. Puro ganun. Wala namang kwenta. Diba? Oo. Tapos ngayon, ulit-ulitin mo na naman. Lahat yan, mga nagpa-file ng impeachment. May mga tao sa likod niyan, may mga nag-utos niyan. Di malamang meron talaga. Hindi magpa-file ng impeachment yan kung walang mga kapit yan. Diba? Ikaw. Kahit ikaw, hindi ka naman tatakbong senador kung wala kang sinasandalan. Sumasandal ka kay Digong. Pero kung wala si Digong, hindi mo kaya mag-isa. Oo, itaga mo yan sa Bato. Hindi ka mananalo. Oo, sabihin ko sa iyo, Bato, hindi ka mananalo. Kung manalo ka, Bato, ito lang sasabihin ko sa iyo, mag-public apology ako sa sinasabi kong to. Kung manalo ka. Pero kung hindi ka manalo, itaga mo sa Bato. Ayaw ng tao sa iyo. Bakit? Grupo ninyo puro sinungaling. Puro katiwalian. Hindi nyo kayang i-manipulate ang taong bayan. Kung noon na manipulate ninyo kasi inasan nyo sa mga vloggers ni Digong ang mga problema ninyo, inasan nyo na i-manipulate ng media ang mga background ninyo, kaya hindi naniniwala ang tao. Pero ngayon, napakadami, no, na mga speculation, maraming kabulastugan, maraming krimen, maraming kawalang hiyaan ang grupo ninyong ginawa at may mga patunayan. Isa na dyan yung pogo, isa na dyan yung extrajudicial killings, isa na yan yung korupsyon. 3 sabit kayo. Kaya huwag ka mag-expect na mananalo ka pa. Sumakay ka pa sa Iglesia ni Cristo. Pareho lang kay dalawa ni Marcolita. So yun lang, maraming salamat mga kababayan. Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, ni Digong, Province of China. See you next vlog. God first. Thank you.